Jonathan Morales na citing in contempt dahil sa patuloy niyang pagsisinungaling. Napuno na si Senator Jenggoy dahil pinaikot-ikot lang ni Morales ang kanyang mga sagot. Samantala, na citing in contempt din si Pekoy dahil hindi pinaniwalaan ni Bato ang kanyang testimonya. Halata si Bato na may tinutumbok na script, dahil kung tinanggap nga naman niya ang testimonya ni Pekoy ay tapos na ang hearing. Si Morales naman pinangunahan ng hearing, nagdemand siya na dapat daw ipatawag si Lam. Hoy, Kalbong Morales, hindi ka senador, isa ka lang research person, bakit marunong ka pa sa committee? Sarap niyong pag-umpugin ni Bato. Bueno, panoorin natin ang moro-moro at circus na hearing ni Bato. Pagtiyagaan na lamang po natin ang video. Salamat po. Dari po doon, nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mo question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jenggoy. Bakit ka nagsabing no, na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan ng no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Gano'n na lang. No, Your Honor. Ang nilagay mo yan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kaya na NA, yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang doon sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hinigyan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayun sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA ng mga ganyang entry, hindi po yung ganon. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit na dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun. Ibig ko sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong siya, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong no, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung perma niya ito. And he already admitted na perma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting niya ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung pinisend ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na daw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito naman, yan yung mga naiwan ko nun. PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing. PIDEA. Sa inyo rin galing to, kaya rin nag-check ng fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. We, PIDEA, is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he decided in contempt. There's a motion for continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jenggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yung dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. Just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Huwag silang, ilang bang room natin sa baba? Teka ba? Hiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed.
So, hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So, for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, suspend ko ito. But, wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? Kaya, meron kayo sabihin? Nang, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? General Basagka? Nang, Your Honor. Attorney Radovan? Nang, Your Honor. Attorney Almonevo? Anyonevo? Nang, Your Honor. Ano mas General Almonevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor. Yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandun sa video. Yun nga, si Kumar, inimbitahan natin. Opo, kasi nabanggit. Andito na yung dalawa. Nandiyan si Kumar, at saka si Picoy. At yung Lam, Your Honor. Yung Lam. Kasi, Your Honor, kita-kita naman na merong conspiracy. Di natin bilang actually. We will hear from Kumar first before we jump to Lam. Kung kinakailangan natin ibitahan si Lam. Then, hearsay, double hearsay na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to Lam. So, gano'n yan. So, unahin natin si Kumar. Okay? Then, after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan ibitahan pa yung Lam. Okay? Yes. So, Pikoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi din po gusto, sir. Sorry din kung na-contempt kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung na-contempt kita. May sala ko. Pagkasinapta na yan, nagyapon tabi ko. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry, glaring kasi. Yung hindi talaga ako niwala na katang-isip mo lang yun. So, sorry din kung na-contempt kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na okay. Ito tayo sa to. Yeah, yung stand mo, sir. Abogado ka? Yes, sir. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. We do not entertain legal counsel, sir. You have just to advise your client, ha? Sir, pasensya ka na kayo. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Bitoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong, Director Bitong. Enriquez, ikaw ba? Nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, yung testimonya mo. Yes, sir. Do I need to attend on the next hearing? Yes. Kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya. So, you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be entertained online, but ayaw ko munang entertain yan. Nasa hospital siya, kahit nasabi ng doktor, pwede daw. Kung ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit na sa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang Please be available on the next hearing. Kung kailan man yun. Yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Okay na tayo? So, saka na ko magbigay ng aking concluding statement pagka sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over
At sana makuha natin talaga ang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Dito naman tayo lahat, magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisya patungkol dito.